Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. At ako po'y natutuwa na sa araw-araw ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan at nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa. At good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa umaga pong ito. If you have your Bible, please open it with me in the book of 2 Corinthians. Kung meron kayong Biblia, buksan natin sa 2 Korinto. Kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang pagkasabi sa wika ko po na isinalin po sa ating salita. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga nililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakakamatay na alingasaw. Ngunit sa mga iniligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinapangaral ang kanyang salita. Sa umagang ito, dalhin ko po kayo sa topic na nagsasabing, if life is so short, then what? Kung ang buhay ay napakaiksi lang, then anong gagawin natin? Atin pong nabasa ang salita ni Apostol Paul at gusto ko pong bigyan ninyong pansin yung unang verse na binasa ko po sa verse 14, at sa pamamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos na mabangong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Para tayong bulaklak, no? Kung titingnan natin, sinabi ni Apostle Paul na tayo mga halimuyak, we will be, in the short period of time, we will become a smelly savor, mabangong halimuyak. Pero, what will happen if we will not become a blessing? Tayo rin po ay mabaho. Pero ito po ang magandang sinabi ni Paul. Sabi niya, sa mga tao na napapahamak, tayo'y nakakamatay na alingasaw. Pero sa mga taong iniligtas, ito isang halimuyak na nagdudulot ng buhay. Life and death. Yung bango po pala na meron tayo ay tinatawag na it's a smell for life, it's a smell for death. Yung iba na hindi nailigtas, para sa kanila ito ay isang kamatayan. Pero sa mga taong iniligtas ng Diyos, ito ay magdudulot ng buhay. Ang kagandahan po ay ganito, hindi po tayo naghahatid ng halimuyak sa sarili nating kakayanan. Hindi tayo tulad ng iba na yung halimuyak na meron natin ay sa sariling sikap lamang. Hindi po tayo ganun. Ang halimuyak po na ating dinadala ay halimuyak po na dulot po ng tagumpay na ating natatanggap kay Kristo Jesus. Ngayon, para kay Paul, napakaiksi lamang po ang kanyang buhay. Siya po ay naglingkod sa Diyos at siya po ay nakulong. But despite of that circumstances that he is facing, he is willing to show or to let his smell or his savor, yung fragrance niya po, gusto niyang ipahayag sa maraming tao ang kaligtasan ng Diyos. Ang kagandahan nito ay bilang mga anak ng Diyos, kahit maiksi lang yung buhay natin, gusto ng Diyos na ang halimuyak natin ay maamoy ng lahat ng tao. Hindi pansamantala lang po. Sa pamagitan natin ay pinalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak. Ano yun? Ang pagkakilala kay Kristo. Tayo po'y tulad ng isang mabangong samyo ng insenso na sinunog ni Kristo para sa Diyos. At ang kagandahan ng insensong yan ay darating po sa trono ng ating Panginoon. Ibig ko pong sabihin, kung ang buhay natin ay napakaiksi, pero ang mahalaga ay ito po'y naghahati ng halimuyak, okay na po yun, di po ba? Bakit? Gaano lang ba kahaba ang buhay ng tao? Siguro kung mahabubuhay pa tayo ng 100, yun lang po yun. Ilan lang po ang isang taon? 365 days. Ikumpara natin sa eternity, gaano ba siya kahaba? It's so small, it's so short.
Pero ang tanong ko po, atin bang pinapalabas ang tunay nating halimuyak? Ang tunay nating galing? Ang tunay nating pwede nating ipakita yung sweetness ng ating savor, yung sweetness ng ating fragrance, atin bang pinapalabas? Yun po ang tanong na dapat nating tingnan sa buhay natin. Remember this, na ang buhay natin ay parang usok ng insenso. Ngayon, usok, pumailan lang yan, later, mawawala. Tulad ng bulaklak, na ngayon nakikita natin na sumisibol ang ganda ng bulaklak, but few days, malalanta. Now, this is our life. Life is so short. Then what? What are you planning to do? What is your action to show your fragrance and your flavor to the world? Muli pong nagbabalik at gusto ko lang pong banggitin itong ilang biblical truth o mga personal application na sinasabi ko dito. We are like flowers that blossom today, but tomorrow will be gone. Binanggit ko na po kanina. Tayo po'y parang bulaklak na ngayon, nagbo-blossom, nagpapakita ng ganda. Mga tao'y naiinganyo. No? Mga tao ay natutuwa sa gandang ating pinapakita. But tomorrow, it will be gone. Another point, do we do the best that we can to bring the sweet aroma that we have? Yun po yung tanong na mabigat din po. Ginagawa ba natin yung mabuti, pinakamabuting gawin? Yung pinakamabuti na kaya nating gawin para lang mailabas yung sweet aroma, yung bango na meron tayo. Another point po, do we seize the moment to express love and gratitude than to be sour and bitter with the people offended us? Magandang tanong po yan. Ang moment po ba natin ay puno ng kapaitan, puno po ng galit, puno ng hatred? Maiksi lang po ang buhay para igugol natin para dyan. Away, pakikipag-away. Gugulin natin yung panahon natin dyan, kakaisip sa galit natin sa mga taong naka-offend sa atin. Napakaisip po ng buhay para dyan. Sana po hindi natin sayangin yung oras natin para dyan. Spend your life, spend our moment, our time for love and gratitude towards the people. Maybe, maaari sabihin mo, walang problema, pastor, basta may pera ako. Oo. You learn how to get rich, you learn how to get wealth, you learn how to get money, but you forget how to live. Ang napakalaga po is how to live, hindi po how to get all those resources. Mas mahalaga po ang pamumuhay kung anong meron tayo. Seize the moment. My question is, tinawagan mo ba yung anak mo? Sinabi mong, anak, mahal kita. Tinawagan mo ba yung asawa mo? Sinabi mong, mahal pa rin kita, kahit malayo ka. In-express mo ba yung pag-ibig mo? In-express mo ba yung pag-aaruga mo? In-express mo ba yung care mo sa iyong mga kaibigan? O hanggang kapaitan lang, hanggang bitterness lang yung nasa sayo? This is the time to express the best that we can. My question is, if life is so short, then will I give greater than before? Kaya ko bang magbigay higit pa sa nakaraan? Life is so short, naman po ba? If life is so short, then will I love more than I am loved? Ito po'y mabigat na tanong. Kung maiksi lang ang buhay, kaya ko bang magmahal higit pa sa pagmamahal na ibinigay nila sa akin? Last point po na babanggitin ko po. If life is so short, then will I live above the expectation of man just to meet the expectations of God? Tanong ko rin po yan, na kung halimbawa po ay maiksi lang ang buhay, ay hindi naman halimbawa kasi totoo naman talaga maiksi ang buhay, do we live above the expectation of man? O parang katulad lang din po tayo ng 97% ng mga tao
na common lang ang ginagawa. I posted in the Facebook about these people who are doing the mediocre work, who are doing the fashion, following the trend. Kung pina-follow mo yung trending ngayon, you are not separate from other people. You are just part of the 97%. But if you will do the best that you can, do extraordinary works, extend extraordinary efforts, then you belong to that 3% that excel in life. Not just the mediocre, not just the people who are following the trends or the fashions, but be different. If life is so short, then what? Nasabi ko na po ang mga tanong sa sarili ko. Ang tanong ko po sa sarili nyo na itanong nyo rin po ba ito? Kung ang buhay ay maiksi, din ano ngayon? Ano ang gagawin ko? Have the reflection and let the Spirit of God move today. God bless.